ko para sa iyo is, yeah. Psalms 27 verse 14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Ayan. Dahil maghintay ka na kay Lord. Kasi may plano siya para sa iyo. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, di ba? Kaya magpakatatag ka. At kung may mga problema ka, nabibigatan ka. Andiyan mo si Ate Regino, ako, si Ate Jorge. Ganda mo pang ate yan. Ayan, tsaka mga nanay-nanayan mo rin. Ayan. Tapos ayun, happy birthday pala. Ayan, happy birthday mo. Be courageous and be strong. At gawin mong lahat para sa love kay Lord. At ang message ko lang naman po is maging strong sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga nangyayaring hindi maganda sa mundo ngayon. Lahat ng sa mga pagsubok ng Koteles. Lagi mo pong tatandaan na lagi po kami nandito para sa iyo. At si Lord, lagi niyo pong tandaan din niya na nandiyan din po si Lord para sa inyo. At nagpapasalamat din po kami sa buhay mo ngayon na nandito ka ngayong 18th birthday mo. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa lahat na ginawa mo na binago mo mga ibang tao na mapalapit kay Jesus para makilala nila lalo. At maraming salamat din po sa buhay mo dahil natulungan mo po kami sa pagkakaroon ng relationship kay God. At lagi pong tatandaan dito kami at patuloy mo po bayanin natin ang problema sa mga schools. Alam po namin na nakakapagod po. At ayun lang po. Ayan, maraming salamat. Ito, gusto ko ito sa ibig kasi. Thank you sa lahat sa paggabay mo sa akin ni Ate Jessica. Namimiss ko yung pagsasama-sama natin. Hindi na natin nakakasama sa Ate Jessica. Ito yung regalo ko. Ingat ka palagi and mahal na mahal ka namin, Ate Jessica. Wala man siya dito ngayon. Palagi sobrang saya ko na nakilala ko kayo. Pinaramdam mo niyo sa akin na hindi ko nararamdaman. Hindi lang ate sa ate ko. Kaya, thank you sa lahat. God bless. I love you. Ayan, thank you so much. Na ibigay ko sa iyo is from Ecclesiastes 3 verse 1. He wants you to enjoy this waiting season. For everything, there is a season and a time for every purpose under heaven. And yung Isaiah 60 verse 22. He knows that you are not ready yet for it. In the right time, I, the Lord, will make it happen. And gusto ko lang mag-thank you. Ayun, gusto ko lang mag-thank you. Kasi hindi ako prepared dito. Pero, thank God sa buhay mo. Kasi, naging part ka na ng life ko as friend, as my kahapon, comforter, syempre. Sa'yo ko nasasabi lahat ng rants ko. In a good way man yan. And thank you for sharing every verses and your devotions sa amin ng mga kaibigan mo. We are so blessed to have you in our life. And sana mag-grow ka pa with the Lord and gamitin ka pa niya as good instrument to others. I love you. Ayan, thank you po. The dignity on her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. So, as you go in single age, I pray na you continue in strive to be a woman of God. Continue, I pray na life always gives you reasons to smile, to laugh, and be happy. And
no matter what happens, I pray na you always speak wisdom and you would always give kindness. I know na hindi talaga binigay-kausap, but you know I'm always here for you. I'm always here to support you and Bilang awat to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilang awat to 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bilang na rin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mawawala yan. Hanggang 10. Hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3. and I always active for you. Ayan, thank you po, Ate Shing, sa Chapter 1, verse 12. Those who stand firm during testing are blessed. They are tried and true. They will receive the life God has promised to those who love Him as their reward. Ayun, gusto ko lang sabihin na sobrang proud ako sa'yo kasi nakikita ko na every time, whenever life challenges you, hindi mo hinahayaan na mag-dwell ka sa emotions na yun. Tapos, ayun nga, natutuwa ako na may nilalapitan ka agad sa amin, sa mga ate mo or mga kuya. Tapos isa rin yun sa pinagpipigyo ko kasi na-feel ko na malaki yung tiwala mo sa akin as an ate, gano'n. Tapos yun, isa nga rin, thank you sa pakikinig, hindi lang kapag kailangan ko na mapagpapwentuhan, kundi, ayun nga, sa paglapit mo rin sa akin, parang kinoconsider mo ko na helpful sa'yo, gano'n. Wala, nakakatuwa. Tapos, ayun lang. Super thank you sa lahat ng memories sa more than 5 years of friendship. Since Power Kids pa, magkaibigan na tayo. Kaya, ayun, mahal na mahal kita. Kaya, Lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Bakit nakabisado ako sa akin? pero magandang message lang. Hindi, ayan, no? Siyempre, habang lumalaki ka, no? Simula sa Power Kids, grabe. Feeling ko napakatanda ko na. Dahil maliit pa nun si Leslie, no? Mula sa Power Kids. And nakakatuwa kasi hanggang sa nagdalaga na siya, talagang nakikita ko na ginagamit siya ng Lord, no? At sabi nga dun sa Lucas 2:52 na naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. And I believe, nagiging kalugod-lugod ka sa ating Panginoon. Happy birthday! Naniniwala ako at ito din yung prayer ko sa'yo na whatever you have, wherever you are, you can make it through anything in the one who makes who you are. Yan, from Philippians 4:13. And si Leslie, isa to sa nakikitaan ko na talagang napaka-humble niya at naniniwala ako na lagi kang nakadepende sa Lord. Ayan, kaya katulad ng sabi dito, whatever you have, wherever you are. Ayan. Makakaya mo lahat kasi lagi ka nakadepende sa Lord na siya yung source ng lahat natin. Ayun. Happy birthday at bilang ate, ang advice ko sa iyo is guard your heart. yung unang beses kita na narinig na kumano ka, isa ka sa mga, sabi ko, talagang spirit-filled ka. Yung Holy Spirit na niniwala ako, nararamdaman ko yun. Every time na nandito ka sa stage, na sabi ko, iba yung presence ni Leslie talaga every time na nasa stage. Nararamdaman ko na talagang isa yon sa mga pagkakatao. At isa ako sa mga tao na nabibless sa pagkanta ko. So with that, ito yung Bible verse na gusto kong sabihin sa'yo. So then, from Colossians 2, verse 6 to 7. So then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to walk in Him, being rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, and overflowing with gratitude. So yan, Leslie. As your ate, lagi mong tatandaan sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Pinaka-importante na meron kang
magpapasalamat sa puso mo. Napakalaki ng bagay na meron kang grateful heart sa lahat ng bagay na ginagawa. Kasi doon nagsisimula yung sa maliit o malaking bagay na nakikita mong pagpapala ng Panginoon sa'yo. Mas makikita mo na yung heart mo, doon na po umapaw yung pasasalamat mo sa Panginoon. At doon, then, mararamdaman ng mga tao na sa paligid mo, yung sincerity ng pag-reach out natin sa Kanya. So, Sir Ate, ganito lang din ako para sa iyo. Back mo lang ako. And, by the way, sa mga arts na ginagawa mo, grabe. Birthday blessings. Here's to spreading the love and joy of Jesus Christ through art. And have fun creating more and more beautiful. Here go. Thank you very much po. Anyway, with kasama daw Bible verse. Well, this is the only one that I have memorized since I've been to daily vacation Bible school. Anyway, but it worked for me since high school siguro. So it's Mark 11:24. So if you pray and ask for something, believe that you have received it, and you shall have whatever. So it has been true for me for years. 50, siguro around 35 years or mga 40, mga ganun. So, God has been faithful, and that has been my verse. And I hope it will be also applicable. Happy birthday. Picture tayo mo. Ayan, ang next naman po. Magandang gabi po sa lahat. Leslie, ito yung verse ko pa. So from Psalm 20 verse 4, May He gave you the desire of your heart and make all your plans succeed. Sabi nga nila, si Lord, lagi mo yung plan niya para sa atin. Minsan, hindi nangyayari yung nire-request natin, pero meron siyang mas hinahanda na mas maganda para sa atin. Diba? So alam ko, lagi nandyan si Lord for you kasi isa ka mabuting bata, isa kang makalindahanan. Pagpatuloy mo lang na always be a blessing to others. Alam ko, lahat ng dreams mo matutupad mo. Love you, bless. Ayan, maraming salamat po, Tita. Picture po muna tayo. Ayan. Nasaan na ba yung batang yun? Inaagaw ni Kim yung verse ko. Hindi. Ayan. Kapalitan mo. Pinalitan ko. Pinalitan ni Lord. Ayan. Nakikita mo ba yung mga pagkain doon? Hindi ako naganda. Hindi ako anyway, kulaan mo kung alin dyan yung pinapare. Anyway, a verse from 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Sabi dito, but as it is written in the scriptures, no one has ever seen this. No one has ever heard about it. No one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Tagalog. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So, if you want to see what God has prepared for you, if you want to hear what He has to say, if you want to imagine, in your mind, kung ano yung mga plano ng Diyos para sa iyo, there is only one thing that you need to really learn and pursue. That is to learn to love Him. Dami nating inaaral na do's and don'ts sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Pero if we are able to learn what matters most, which is to love and to love Him, then
there will be more amazing things coming your way. At huwag ka namang mag-alala kasi sabi niya din, no, we are able to love because He first loved us. So, yun lang lagi yung iisipin mo, that no matter what, God loves you. And because of that love, you will be able to learn to love Him back. And through that, makikita mo, ma-amaze ka dun sa mga bagay na in-prepare ni God para sa iyo. Yun lang. From childhood, ngayon teenager ka na, no, maraming, sabi nila, maraming pang mga bagay ang mangyayari. I know that you have started the race well. Nakita namin yung paglago mo from Power Kids. Pero I really pray na you would finish well as well. You would finish well also. Kasi yun yung importante. At para din sa ating lahat, no, na matagpuan tayo dun sa finish line na nagtagumpay. So, happy birthday and patuloy ka lang sa iyong pananampalataya. Birthday, Leslie. Patuloy kang maging inspiration sa iba. Patuloy kang patuloy ka sa pagsunod sa kalooban ni Lord sa happy birthday. At my name, yung YOLO, you only live once, I know you will make it good. Hi Leslie, happy birthday. Hindi ko po iniisip na 18 na siya. Kasi ang baka po siyang 13 years old. Ito po okay, ito yung i-share ko sa iyo mga verses sa Bible. Kasi nung kabataan ko ay ito na rin isa sa mga paboritong verses. At hanggang ngayon, minemorize ko pa siya nung bata ako. At memorize ko pa rin naman siya hanggang ngayon. Gusto ko ito i-share sa iyo kasi bilang mga anak ng ating Panginoon, tayo ay kanyang mga tupa. So, dapat nakikinig tayo dun sa natin, sa shepherd natin. So, ito yung talata sa Awit 23. Medyo marami lang ito. Ang sabi dito, si Yahweh ang aking nawa ito yung maging prayer mo na, ha? Saka ito yung maging declaration mo palagi na na si Yahweh yung aking pastol. So, para maging sa'yo na yung dahil si Yahweh yung pastol mo, alam mo na tama yung tatahakin mong daan. Okay? So sabi dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. So, tandaan mo lang, ang Panginoon yung pastol mo, kapag siya yung pinakikinggan mo, hindi ka maliligaw ng landas. Ngayon, pa lang yan, first chapter pa lang ng buhay mo yung natapos. Marami pang chapters ng buhay mo yung darating. At lagi mo lang tatandaan na ang dapat na pinakikinggan mo lamang ay ang ating Panginoon. Happy birthday. Maraming salamat po, Tita Eden. And picture po. Ngayon naman po, akin pong tinatawagan si Ate Chay. Sige, hindi ko na habaan ng aking message. Siguro ibigay ko na lang yung verse na ang pinakita sa akin ng Lord. At alam mo to. Mula sa John 10:27, the Lord Jesus said, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
And then, lagi mo nga sinasabi sa akin na, tinanong mo, alam ko isa ka sa nagtatanong sa akin kung, ate, paano ba natin malalaman na ayun ang voice ng Lord o yung boses ng Lord? Intimacy ang susi. Kaya anak, ano man ang pagdaanan natin sa mundong ito, lagi mo yung papakinggan. Marami mang nagsasalita sa paligid mo, pero isa lang ang papakinggan mo, higit na papakinggan mo ang boses ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin, at higit sa mahal na mahal ka ng ating Panginoon. I love you so much. Happy birthday. Ayun, so, wala akong verse kasi alam mo naman. Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Simula ng... Kapag umiyak. Sayang yung makeup mo. Ayun, thank you for being there whenever I need you. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Salamat sa mga happy memories, sa kalokohan, sa CD, sa magazine. Sa mga, sa mga runs, sa mga Barbie. Thank you sa happy memories. Kahit na-less yung communication natin dati, nandito pa din tayo. Kahit magkalayo na tayo ngayon. Hindi naman sobrang tayo, pero magkalayo pa. Tapos ayun, kahit sobrang busy, nagagawan pa din natin ng paraan para magkaroon ng conversation kahit paano. Thank you kasi, ayun, naging kaibigan kita for almost 15 years now. 16! 16 years na halos buong buhay natin magkasama tayo, hindi ka na nakakasama. Sa lahat ng pangaral, sa lahat ng comfort, sa lahat ng pag-compliment sa akin, kahit sa small achievements, kina-compliment mo. Salamat sa, ayun, pati sa sa pagpapakilala sa akin kay God, or, ayun, yung mga sinasabi mo about kay God, natututunan ko siyang makilala. Ganon. Ayun lang, mahal na mahal kita. I love you so much, my girlfriend. Thank you. Thank you so much, Ate Carmina.